DeMarcus Cousins, pumirma ng kontrata. Andrew Wiggins, gustong bumalik sa starting 5 unit. At Trayce Jackson-Davis, napahanga si Steve Kerr, tataas ang minuto sa Warriors. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng high quality running shoes, Adidas Fashion mga kaibigan, mabibili lamang sa halagang $1,299. I-click lamang ang link sa comment section or bisitahin lamang ang tiffen.com for more high quality shoes. Ang Sacramento Kings ay punong-puno na ng mga manlalaro para i-consider ang mga legend at natitiyak na isa na nga rin dito itong si DeMarcus Cousins. Ang former Kings legend ay pinili sa 5th overall pick noong 2010 NBA draft ay iginugol ang kanyang panahon sa kanyang career sa Sacramento Kings hanggang sa na-trade nga ito patungo sa New Orleans Pelicans sa gitna noong 2016 to 2017 season. Simula nang nilisan nito ang Sacramento, si Cousins ay nagkaroon na ng maraming injury na bigong nakapaglaro ng 50 plus games sa bawat season. Ang mga injuries ay ang tunay na sumira sa kanyang NBA career na naging daan sa 4-time All-Star na mawala ito sa liga matapos ang 2021 to 22 season. At ayon kay Adrian Wojnarowski ng ESPN, inireport na itong si Cousins ay pumirma ng kontrata sa Taiwan Bear Leopards. Ang Bear Leopards ay kabilang sa Taiwan League team mula sa Taoyuan City sa Taiwan. Si Cousins ay sumabi sa parehong kupunan na pinaglaruan noon itong ni Dwight Howard noong huling taon. Si Cousins ay naglaro sa 4 na magkaibang kupunan sa pagitan noong 2020 to 22 season bago pa man ito nagtungo sa Taiwan, isang paraan na makagawang muli ng ingay para sa daan sa NBA comeback. Matapos nagkaroon ng successful season, itong si Dwight Howard kasama ang Leopards nagkaroon ng maraming usap-usapan patungkol sa kanya na sumapi muli sa isang NBA team. Kabilang na dito ang Sacramento Kings, Golden State Warriors at iba pa sa off-season. Ngunit wala nga lang nangyaring deals. Habang ang makabalik sa Sacramento ay hindi man matutupad sa ngayon, pinatunayan naman itong ni Cousins na siya pa rin ay kayang maglaro sa moderate high level. Ang King fans mga kaibigan ay umaasang makabalik si Boogie sa lugar. Sa sumunod na balita naman, noong Lunes ng laban, ang Golden State Warriors ay nasa Oregon at hinarap ang Portland Trail Blazers. Ang laban ay naging marikit sa pagtatapos, ngunit ang Warriors ay ang nag-uwi sa panalo sa score na 118-114. Si Andrew Wiggins na siyang nagmula pang bench sa bawat huling laban nila ay nakapagtapos sa laban ng 25 points, 7 rebounds, 2 assists, 1 steal at mayroong isang block. Pagkatapos ng laban, nakaharap nito ang media at ang isa sa naging usap-usapan ay nagkaroon ng labis na atensyon sa social media na ayon pa nga kay Wiggins, gusto niyang makawala sa bahay ng aso kaya kailangan nitong magpatuloy na manatiling lumaban para makalabas nito. Si Wiggins ay naglaro ng 24 games so far sa season ito at naging starter ng 21 games, ngunit nakapag-average lamang ito ng 12.6 points, 4.5 rebounds at 1.1 assists per contest, habang ang kanyang shooting ay nasa 43% mula sa field na mayroong 30.4% mula naman sa 3-point range. Habang siya ay nahihirapan, siya naman ay nagawa ang isa sa kanyang best game sa season, kaya ang kanyang bagong role off the bench ay gumana sa Warriors. Ang Warriors ngayon ay nag-improve na sa 12-14 win-loss record sa loob ng 26 games na kung saan hawak nila ang 11 seed sa Western Conference. Sila ay naging 5-5 win-loss record mula sa kanilang huling 10 laban at sila ay nasa gitna sa 2-game winning streak. Pagkatapos ng Blazers, ang Warriors ay maglalaro sa kanilang susunod na laban. Sa panahong sila ay haharap kina Jason Tatum at ng buong Boston Celtics sa Chase Center sa San Francisco, California. At speaking of Warriors rotation, tila mayroong susunod naman na laro na mabibigyan ng minuto nitong ni Steve Kerr. Itong si Steve Kerr ay pinanood ang lahat sa Moda Center at ang rookie na si Trayce Jackson-Davis na siyang nagmula off the bench ay nagkaroon at nakagawa ng positive impact sa pamamaraan kung paano nga ba naglalaro itong si Kevin Looney at Dario Saric.
sa panahong nakuha nitong ni Dario Saric ang kanyang pangatlong foul. Ipinasok nitong ni Steve Kerr itong si Trayce Jackson-Davis at sinabi na kaya nga ba nila itong mapanatili sa loob. Ang resulta, ayon kay Kerr, siyang araw ay naging kahanga-hanga at nasaksihan nito ang kanyang athleticism. Ang mga bagay na ito ay naging oportunidad para kay Davis na siyang nakaset sana sa another day in team mga kaibigan mula sa coach's decision. Ang early foul trouble nitong ni Saric ay ang magdala kay Trayce Jackson-Davis na makuha ang 14 points sa kanyang 6 out of 9 shooting mula sa field na mayroong 8 rebounds, 3 assists, 2 steals na mayroong isang block at nagkaroon ng ilang instances na kung saan naging epektibo nga ito sa ilalim ng rim. Sa katunayan, ayon kay Andrew Wiggins, sinabi nga niyang itong si Trayce Jackson-Davis ay pumasok nga raw sa labang ito at naitama ang mga offensive boards na kapag dala nga raw ito ng enerhiya sa defensive side. Siya ay nakikipaglaban sa bola, sinusubukang mag-block sa bawat mga tira. Si Jackson-Davis ay naging plus -8 over sa kanyang 18 minutes. Habang itong si Looney at Dario Saric, ang bawat isa ay nakapag-submit ng 15 minutes at ang parehong dalawa ay nakapagtapos sa -2. Sa kabilang banda naman, naging maganda ang laban sa pagitan ng Los Angeles Lakers at ng New York Knicks. Sa Knicks, nanguna itong si Jalen Brunson sa scoring na mayroong 29 points. Julius Randle na mayroong 27 points, 14 rebounds na mayroong 3 assists. Naging malaking bagay rin itong si Emmanuel Quickley na siyang nakapagtapos sa laban ng 20 points. RJ Barrett na mayroong 12 points. Samantalang sa Lakers, itong si Anthony Davis ang nanguna sa scoring sa Lakers na mayroong 32 points, 14 rebounds. At sa tulong nitong ni LeBron James, muntika na nga nilang ninakaw ang pagkapanalong ito kontra sa Knicks na mayroong 25 points, 10 rebounds at 11 assists triple-double. Kabilang na nga rin dito ang exciting plays na ito mula kay LeBron at AD. 2 blocks, AD doing his thing, Rob. He's always that rim protector. He's getting the break. He's starting the break. He's going out a guy that's not his athlete right now, Alec. From scoring, assisting, to rebounding, to making his team go. You said it, when Anthony Davis is aggressive, the Lakers are a whole nother team. That first half, so I'm sure he'll play a much better third and fourth quarter. Energy second half, very un-LeBron-like. That They allowed him to. how hot has he been? 53%. Oh, lob jam, thrown down by Davis. LeBron's a lot aggressive. He just steps back and knocks down the long ball, and then comes back down and throws up the lob for AD for the easy flush. So a lot more active. Ridiculous second half, including 12 for 12. And they did a good job of finding Reddish for the easy. What do the Lakers want to do in that scenario? What he did. Will the body spin, layup, or tied? To go along with 3 assists, LeBron's slow start to this contest did not on him there. Then AD randomly goes, score. For yet another offensive. LeBron, good feed over score. Now the problem is One of them lob to LeBron, 12 to shoot, 4:14 to go in the game. He bullies his. LeBron's been involved in both of them, whether it's scoring himself or finds a way to go in and then just overpowering RJ Bennett or Barrett. Kabilang na nga rin ang play na ito na naging usap-usapan sa Twitter. Ford gets possession. They do not. Lead for LeBron. Here it goes. LBJ. Great outlet by Anthony Davis. Great outlet. What an especially weak circle and be screening the next closest to full. I know Thibodeau is going to be really upset when they take Hardenstein. Look at that, just leaves him. That's just bad strategy. Austin Reeves na mayroong 20 points. Ngunit sa uli, sila ay natalo sa score na 109-114. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving.